Kamusta mga kamong mga kabyanan? Dalayaw ng Ginoo nga siliwat, gintagaan naman niya kita liwat sa tinion, kay gayonan yung mga kaubdanay sa pagpadayon sa aton pagtuon hanungod sa mga butang nga mahanabo sa palaboton. Sa bagay nga aton natun ana sa suguran naton ining series of studies nga ginapangabay ko ikamo nga maghatag gid sa inyo nga full attention. Kay bangod nga sa sini nga mga inadlaw hilabi na gid sining last days, damo gid sang mga nagkalain-lain nga mga opinion o kon mga theories o kon mga pagtuluuhan na hanungod sa matabo sa palaboton. Of course, nakaintindi kita sina bangod nga bahin ina sa future, so may tendency nga kung hindi mo pagtun-an ang pulong sang Ginoo sa iya nga konteksto, ang mutamalon sa bilog niya nga ginsugid sa aton halin si Genesis hasta sa Revelation, mahimo nga magtalang ikaw sa imong pagtudlo. Kasubong bisang mabasa mo subong sa social media, iti open ang social media, iti madamo sa mga claims dira nga makita naton nga daw malayo sa paghambal sa pulong sang Ginoo. May mga claims nga ang Hudiyo wala na, no, atong Israel nga sa diin na ginpili sang Ginoo nga may 12 tribes, sila nila wala na ina. That's why nga subong madamo sa nagapati ya sinatawag nga spiritual Israel. May nagatudlo gani ang simbahan amo ina ang Israel. Apang sa aton naton Andre, siyempre lain gid yang church, tiglain man niya ang Israel. Sa nagligad naton nga serye, ginton-an naton ang Daniel 70th week. Kag ato nakita dira nga ang Israel ara sa gihapon. Sa bagay nga tuad ni Daniel ang nahanungod sa katapusan nga week o kun ang 70th week nga sa aton pagtuon kung i-reviewon nimo ina sa nagligad gid nga semana nga wala na tuman sa mga Hudiyo ang 490 years o kun ang 70 weeks. Ti bangod nga ginsikway nila nga aton Ginoo, no? Ti amo na nga hindi na sila nagamit sa aton Ginoo. Amo na nga ginhatag sang Ginoo ang iya plano sa bagay hindi man sila nga palagpat nga pagkatabo sila nga gin-reject sa mga Hudiyo ang aton Ginoong Kristo nga nangita ang Ginoo sang mabulos sila, no? Sa bagay nga ginahambal gid ni Apostol Pablo sa iya nga mga ginasulat sa New Testament, no, sa iya mga epistles, ang nahanungod sining mystery nga ang Ginoo may plano sa mga hintil. Timiaran man nagatudlo ya nga ang mga Hudiyo nga arad asbong sa Israel, hindi na sila kuno matutuod nga Hudiyo. Kag siling lang matutuod nga Hudiyo sa bagay nga ginatudlogan nila nga kita nga mga Pinoy nga diri sa Asia, amo ni kuno ang promised land, amo nang pinili nga Ginoo. Iba nagatudlo sa Mindanao, iba nagasiling nga bilog nga Asia, daladra ang China nga amo ning mga Hudiyo. Pero kung tunan mo mga kabyanan ang nahanungod sa Israel, magsugod kagid sa Old Testament, ining mga Israelites nga sa diin nangin kabataan nila ni Jacob, no, o kun ni Jacob, kay siyempre kumasiling kaya nga Israelites naghalin na iya kay Jacob. Kumasiling kay mga Hebrehanon, ina nga kaliwat magsugod sa kay Abraham, no. Ang mga natawag nato niya ang mga Israelites amo na iya ang naghalin sa kay Jacob kay siya si Israel. Ang mga Judean naman naghalin na iya sa kay Juda, amo na silang mga Diyos. Pero kung himulan tawon, ang ginhalinan nila of course sa kay Abraham, no. That's why nga kung maglantaw kita sang promise sang Ginoo, no, halin sa kay Abraham, pakadto kay Isaac, pakadto sa kay Jacob, pakadto sa Juda, kag ang aton nga Kristo natawo siya sa kabikahan ni Juda. Pero sa pagtudlo ng Israel, why na? Ti siguro daw na miss ni mo ang pagtudlo sang Biblia. Bangod bisan si Apostol Pablo, kung ibong basahon ang Romans chapter 9, 10, and 11, inang tatlo ka chapter dira nga ginhinguyang ni Apostol Pablo, naghambal ina nahanungod sa sovereignty of God, no, sang plano sang Ginoo sa Israel. Ginhambal niya nga ang Israel, no, bangod niya gin-reject nila ang atong Ginoong Kristo, di siyempre hindi na sila tagaan sang natawag naton nga trabaho sa pagwali sa mayong balita. Kahit siyempre paano mo iwaling mo yung balita kung why ka nagapati kay Kristo Jesus. Kabilang amo siya ang personal na manluluwas. Sa bagay siya nagapanudlo subong dapat usisaon gid naton sa maedid, no, kay bangod nga bisan tuod nga gina-present nila ang ila bag-o nga grupo o kung nagagamit man nila sa mga bersikulo, pero isa ka importante nga butan dira kabyanan, isa ka dako nga question, sino ang manluluwas? Sino ang ginpadala sang Ginoo nga amo siya ang makaluwas aton? May ara pa sila gani ginapaabot yang halin sa east, no, o kung nag-claim na sila ang Son of God kay sila nagadala sang kaluwasan. So kurang taon ta, no, ang atong Ginoong Kristo nga daan nag-warning sa aton sa Matthew 24 nga sa katapusan nga mga inadlaw madamo gid sa mga abot nga mga false teachers, mga antichrist.
Siyang akong di abyan, no, wala man taga siling nga kita lang ang nakabalo, no, isa lang kita yang natawag nga naga-representar sa mga futurist nga nagatuo kita ya nga halin sa Revelation chapter 4 ini mga butang, no, mahanabo pa sa future amo na nga sa giton-an nato nahanungod sa Ezekiel, no, nga ang natawag naton nga pag-atake sang Northern Confederacy nga amo ang Russia, amo nang magog nga ina sa palaboton pa bangod way pa ina na fulfill. Ti madamo sa nagahambal sa Biblia nga wala sila kuno gapamahog kay maabot sa sining kalibutan ang World War III, which I agree, no. That's why naton anta ini nga diin bala padulong ining kalibutan bangod sa pag-agaway nila sang gahom, bangod sa pag-push sang Western Union o kon sang Western Confederacy, Western Bloc, Western Power, nga natawag naton the Revived Roman Empire of the Kingdom of the Beast, kag naga-conquer siya. Amon ang sa ato naton sa nagligad, nga ang Russia, ang China mag-react ini, kay bangod hindi siya mag-submit sa kay Antikristo, sa sining tinatawag naton nga kingdom nga na butang sa damgo ni King Nebuchadnezzar. Kay dapat nga magtuon ka sang prophecy, i-consider mo ining tanan nga mga prophecy nga tuad sang Ginoo, kag dala ng mga history siya nagligad kag aton naton-an sa Daniel chapter 2, hindi ba? Nga sa anom ka kingdom nga sa diin gin pahayag paagi sa damgo ni Nebuchadnezzar, apat pa lang dag natuman, no? Kag nabilin amo inang palaboton ng Kingdom of the Beast o kon ang Revived Roman Empire kag ang pagkari ni Lord Jesus Christ. Pero pamangkot sinitanan bisan nung ang gulo nga atong pagpresentar, sino ang manluluwas sa ginpadala sang Ginoo? Kay ti madamo sang way nagabaton nga daan sang Bible, way gapati sa Bible. Di din kami makuha sang palatukuran kay aside from the Bible, ti wala naman daya na hambal gid kung sino ang manluluwas aside from the Bible. Tiyan mo na nga damo sa mga claims nga ang ila leader among manluluwas, nga may magkakarihalin sa east, nga mo siya ang ano na tawag, tawag sang Ginoo nga amo siya ang mangin manluluwas, kay mamati kita sa iya. Apang ang warning sa Biblia mga kabyanan, tamaan gid kadamo. So amo na ako magkanto kita diri sa Matthew 24 bago kita magbalik dira sa teaching sang rapture. Ang atong Jesucristo nag-warning sa iya mga disciples. So siling diri, and Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came to him for to shew him the buildings of the temple. And Jesus said unto them, see ye not all these things? Verily I say unto you, there shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down. And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came to him privately, saying, tell us, when shall these things be? And what shall be the sign of his coming, of thy coming, and of the end of the world? So mga kabyanan, kung kita magpundoan ay sa verse 3, actually, ang mga disciples ng Ginoo nagpamangkot sa iya, no? Tell us, saan matabo ining ginahambal mo na hanungod sa pagkaguba sang temple? Kay tidra sa verse 1, no, na basa ta, nga ang iyang mga disciples pakita nila ang temple, no? Kag maybe proud sila nga may arak nga temple kakatahom. Kung dito ka magtindog sa Mount of Olives, makita mo pa ng kabilugan sang temple, no? Di siyempre sang AD 70 ina nga temple ginguba ni Titus, amo na nga naghalaplaag ang mga Hudiyo ayon sa history. Pero ang Ginoo, no, naghambal sa ila nga ining tanan nga butang madula, kag wala sang bato nga magatungtong sa ibabaw nga hindi marumpag. Pag ina naghambal mga kabyanan sang ginahambal sang Ginoo nga sa ulihing mga inadlaw, mara gid mo may matabo gid na tawag naton nga pagginamo. Sa bagay, no, ang katumanan sang ginahambal sang atong Ginoong Kristo diri kun lang tawon ta, no, progressive gani kakatabo halin sa pagkaguba sang temple sang AD 70. Actually, hasta subong wala pa ma-rebuild ina nga temple. That's why isa ina sa mga signs nga atong Ginoong Kristo magakariliwat, no? So namangkot ang mga disciples kung sano ini, tell us when shall these things be, and what shall be the sign of thy coming and of the end of the world. So tinami man nga pamangkot, and maybe kita ka pamangkot man sina, no, kung ang saan o matabo ining ginhambal sang Ginoo, anong mga tanda, kag saan o matapos ining panag-on. 3 questions, no? Saan o matabo ining ginhambal sang Ginoo, anong signs ang iya coming, kag ang end of this world. Actually, the end of this world gihambal the end of the ages. Di kadamo sa mga ages ka nagligad mong natun-an ta sa dispensational study nga may age of conscience, age of innocence, conscience, human government, age of promise,
age of the law, karon ari kita sa ginatawag age of grace or kon tinion sang simbahan which is about to end man, no? Gani ang ginahambal diri actually sang mga disciples niya nahanungod sining panag-on na ginhambal sang Ginoo bago siya magkariya maghari for 1,000 years. So ang ginahambal sa Ginoo diri ko nimo hangpon ang konteksto ka importante mga kauturan ang context mo ang ginahambal gid ya sa hitabo nga ina nga magakariliwan ang aton Ginoo Kristo kag bag-o ya itukod ang 1,000 years may isa pa ka kingdom inasuno naman niya sa palatukuran naton sa Daniel chapter 2 nga amo ang kingdom of the beast. And right now, makita tayo ang movement sining kingdom. Amo ganit na nga sa pagtuon ta sang natawag naton nga Gog and Magog, ang attack sang Russia kag isang iya mga allies. Part ina sa natawag naton response or reply sang Russia kag isang iya mga ally kag maabot na sa mga tinion nga maatake sila didto iya sa Jerusalem, no, didto iya sa Israel kag amo man ang pag-ignite sang eastern countries nga amo ang China kag didto na mag-end sa Megiddo Valley, no. Kag diri atong Jesucristo kay atong ginatun-an karon ang mga warnings niya, no, dapat nga maghatag kita sang pagtalupangod makabiyanan sa mga paandam sang Ginoo, no, kay manti ara sa aton ang natawag naton nga pag binagbinag sini sa madamo nga gina-present sa aton ilabi na gid sa social media. Di dala na ako sama ako sa nagapresentar sining pagtulunan na hanungod sa coming of the Lord kay ginabasihan naton amo ning prophecy sa Biblia ang mga history nga katabo kag of course ikaw yabyan hindi ka man ya mapilit amo na gani nga kinahanglan nga magtuon man kita tanan, no, dapat magbasa kita sa Biblia kay I know ti isa mo lang ang Bible ang ginhatag sa aton even though gin-revise ina sa madamo nga mga ginatawag naton lingwahe o kung sa madamo nga mga katawhan nga natawag na ito, naghimo sa ilang mga version. In fact, may ara gani yung mga reliyon nga ginriliwat nilang Biblia, agud lamang magsanto sa ila doktrina, ay kung tani, ang insakto gadya, niyang aton mga doctrines, dira gadya magapundar sa pulong sang Ginoo. Hindi niya mahimuan na kita sa aton niya grupo, kag maghimo sa aton ng mga dugma, o kung pagtulunan, kag suportahon sa Biblia. Doon, ginbaliskad naton, ti isa na sa mga dangers. Pero sa bagay, ti ang sabat sa atong Ginoo diri sa verse 4, and Jesus answered and said unto them, take heed that no man deceive you. Klaro, no? Take heed that no man deceive you. For many, siniya sa verse 5, for many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. Ti isa na mga kabyanan nga tulopang doon naton, hindi lang basta-basta nga nagbasa ka dira sa mga ginapost sa social media, nga masiling ka insakto ni. Dapat panghuna-hunaon gid nimo pangamuyuan nimo ang paghatag sang kaalam sang balan nga espiritu kag itun-an gid nimo sa Biblia. Basahon nimong prophecy kag nami gini kung basa nimong bilog nga Biblia kay ang Bible amoy na ang istorya sang Ginoo halin sa creation hasta sa katapusan ni mga inadlaw nga magakari si Kristo kag magahari kag magaabot ang mga paghukom sa katapusan mga inadlaw sa Great White Throne Judgment. Kumpleto ang Bible sa pagsugid sa aton. Kag ti amo bla na mitlang ko sa nagligad nga mga serye naton nga kabudlay ka kumbensihon, no, nga magtuo sa ginawali naton kag sa ginhambal sa Biblia kung in the first place wala ka gapati sa Bible, wala ka nagapati nga ang Biblia pulong sang Dios. Ti budlay-budlay na ya paano magliwat ang tawo, paano siya magtuo sa Dios kay ti kung gapati ka lang nga may Dios ang kalibutan ang pamangkot anong ginhambal niya, anong mensahe sang Dios. Amo inabyan ang Bible. Kung ano man ang lingwahe, ano man nga version, even ang ibanti nag-corrupt ng version, pero ti ko nagatuon ka sa mga faithful version, kasubong sining King James sa ginagamit naton, no? Magbalik ka dira, kag of course sa mga insakto nga pagligwat sa Ilonggo o Tagalog o ano nga lingwahe, basahon mo. Hindi ka lang masiling nga nagpati ka kay may natabo to nga milagro, gipakita sang isa to ka bag-o nga propeta sa bagay ti. Why nagid man propeta subong after sa kay John the Beloved nga nagsulat sa Book of Revelation, wala na ta sang pangayoon pa nga natawag naton special prophecy halin sa mga prophet. Ti kung may prophet man subong, ti false prophet guaya no. Ti kay damo dan sang grupo subong nga ang ginasaligan nila ang tawo, hindi ang pulong sang Dios, no. So dapat nga pamatian ta ini ang atong Jesucristo mismo, no, nagambal diri nga madamo sa magakari sa iya ngalan kag sa bagay tawgon gani sila man sa ngalan sa aton Ginoo pero magapatalang sa madamo. And then ye shall hear of wars and rumors of wars, no, see that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. Di ka subong sa mabatian naton nga mga ilinaway, no, halin sa First World War, Second World War,
Pero subong kon imo nga tagaan sang atensyon mga kabyanan, ang gira subong, no, ang iya siya nga tumod amo gid dia ang dito sa Middle East, no, sa ang botamulo ang sentro sang gira ara gid dia sa Israel. Amo na ang last war, iga-away, no, pag-aawayon dito sa Megiddo Valley, sa isa ka natawag naton dako na da nga ligwa dira sa Israel nga dira na masami man sa unang nangin patag-awayan sa madamo nga mga manug natawag naton mga invaders, no, sa Israel. Pero dira sina magatipon liwat kag imaginable ini matabo nga valley o kon Battle of Armageddon nga magatipon dira ang halin sa north, halin sa east, halin sa western group. Di makita mo mga kabyanan nga ini mga bagay kung ini nga lugar na preparar na. So I pray, no, nga aton i-take heed ini kay siling diri sa aton na sang aton Ginoo, for nation shall rise against nation, kingdom against kingdom, there shall be famines, no, nag-abot na ng gutom, pestilence, pagpamisti, earthquakes in diverse places. Tiya sa ining mga pandemic ang mga natawag naton ang gutom kay ti labi na gid sa down sa economy. Gakatabo ni sa kalibutan, and these are the beginning of sorrows. Kay ginhambal yang mga Hudiyo, then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you, and ye shall be hated of all nations for my name's sake. Di natabo na yun ang makabyanan. Hindi ba lang sang AD 70, pagkaguba sang temple sa Jerusalem, naghalaplaag ang mga Hudiyo sa bugos nga kalibutan. Pila ka milyon Diyos, nga 6 million Diyos ang napatay dito sa under sa kay Hitler, no, aging butang sa gas chamber. Ang iban dito sa Ethiopia, sa Africa, ang iban ara sa Russia. Pero actually ko naton lang taon nagpauli, no, ang Hudiyo mo nga isa sang istoryahan naton diri kon bala ang inang mga Hudiyo nga ara subong sa Israel piki bala silang Hudiyo o kon matutuod sila nga Hudiyo. Well, diri sa chapter 24 gyapon kadto kita diri sa verse 32 kay may ginhambal dring Ginoo, no, ang iban dira nga mga signs inyo lang basahon. Pero gusto ko mag-concentrate diri sa verse 32 kay ang Ginoo naghatag diri sang isa ka parable. Sila nga, now learn a parable of the fig tree. When his branch is yet tender, and put it forth leaves, you know that summer is nigh. So likewise ye, when ye shall see all these things, know that it is near, even at the doors. Verily I say unto you, this generation shall not pass till all these things shall be fulfilled. Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. So ano ining parabol ang ginhambal sa Ginoo diri o kon pala ang giran? Now ang konteksto sa kinatunan naton naghambal ang Ginoo nahangod sa mga Israel nga they will be persecuted. Di ba la? Kag madamo silang mamatay kag natabo ina sa history sang AD 70 sang si Titus upod sa iya mga kasoldadusan nga gin-destroy ang temple. That's why until today inang temple wala dira. Kag makita ta ang iya sang Muslim nga mosque, no, nga nagatindog dira. However, madamo sa mga Christian nga mga nagatudlo man nga hindi dira pag ibutang sa mosque. So hindi kinahanglan nga gubaon nila kasi nila ari sa pihak ang natawag nga Temple Mount. Well, we don't know about that, no. Kay ang future kabaluta nga may ara nga maabot nga isa ka leader nato nila nga si Antichrist nga maghatag sang peace or covenant of peace sa Israel kag amo ni siyang magasitol sang kaawayon between the Jewish people or Israel and the Muslim nation. Kag tugutan niya ang mga Hudiyo nga magpatindog sang temple. So whether nga dira matupa sa natawag naton Muslim mosque o kon diri sa piak, no, pero ina nga temple maribel kay amo inang templo naton antas ang ligad sa 70th week of Daniel sa Daniel chapter 9 nga pag-desecrate ni Antichrist. Kay ginhambal ni Pablo, di ba, sa Thessalonians, sa 2 Thessalonians sa diin ang si Antichrist magapungko sa sina nga templo kag siya, no, dire ko naton pasahon dira sa Daniel chapter 9 verse 27, and he shall confirm the covenant with many for 1 week, and in the midst of the week he shall cause the sacrifice and the oblation to cease, and for the overspreading of abomination he shall make it desolate even until the consummation, and that determined shall be poured out upon the desolate. Amoy nang natunan ta sa ligad kung i-reviewon mo ina nga naghambal nga sa sinang 7 years, no, o kung 1 week sa Hudiyo nga nabilin ti wala na ta diya. Kaya ti siyempre gin-explain ko sa inyo nga ang church siya tapos ng aton assignment.
So ang natawag naton age of the church magatapos na. That's why ay nagatuo kita sa rapture nga sugod ina before sang 7 years tribulation. Kahit yung 7 years, 1 week of Daniel ina, iyan ay sa Hudiyo nga ginpahimo sang Ginoo sa ila, nga tumano nila inang 70 weeks, kay 69 lang ila nahimo, may utang sila. Amo na nga kung mo basahon ng Biblia, ang magawali dira sa sinanga time, makita mo na sa Revelation chapter 7, amo ang 144,000 nga mga Hudiyo, nga mabasa mo man sa Revelation chapter 14 kung sino na sila. Mga Hudiyo gina sila ya, hindi tayo masiling nga palagpat ng mga Jewish people nga nagbalik dira sa Israel. Maybe ang reason dira kung nga ang damo sa nagatudlo nga hindi na mo ng Israel kag gina-question nila nga inang mga Israelites subong nga ara sa Israel, hindi ko na Israel. Kay imaginable nadula sila for 1,878 years. Halin sang AD 70, nakabalik lang sila sang May 14, 1948, no? Amo na nga kung mo basahon sa sining parable, no? Nga atong nga ginbasa ko diri sa inyo. Let me go back there, no? Sa Matthew 24 and verse 32, ang parable of the fig tree nga na-refer ina sa Israel, tinadula sila sang 1,878 years. Maybe sila nila tiding kamo naghalin niya bago lang mo yung nag-ulpot. Sa bagay, amo ng akusasyon sa mga Palestine sa Israel nga hindi sila magpati nga iya na sang Ginoo. Pero kung basahon mo yung Biblia, gin-promise ang Ginoo ina nga duta sa Israel, nadula lang sila kasubong abis ang pagkadula nila sa Egypt for 400 years. Kay bango dulaan lang sila kabalik sa 400 years, hindi na ilang duta. That's why balik sa ila. And then sang 70 weeks o kung 70 years nga ato sila sa Babylon, hindi bala pagbalik nila sa 444 o 45 BC, ginhatag sa ila balik ina nga duta. Kay ina nga duta gin-promise na isang Ginoo sa Israel, no? Makita mo na sa timeline ni Joshua nga ina nga lugar, no, from the Mediterranean Sea to Euphrates River, from Lebanon to Sinai Desert. So amo na ang lugar nga gin-promise ang Ginoo, sa bagay wala pa gani nila inanabaton. Pero ining parable, no, nga makita mo diri sa aton text, learn a parable of the fig tree, kay samtang siling ang iya branch is yet tender, kag nagapanalingsing, kabalo ka mo nga dali na lang ang summer, no? Kung naton lang tawon ining fig tree, daw wala kita diriya sa Pilipinas, pero may ara kita sa Arguilas nga nagapanalingsing ni saya kung tag-ululan kag magapamunga. So masiling kita nga patay siya sa summer, no? Pero pag abot sang rainy season, magkita ta nga nagapanalingsing, baliskad niya ang fig tree kay gapanalingsing ni saya kung summer. Kag ano ining fig tree? Amo ni siya ang symbol sang Israel, kaya sila niya, so likewise ye. Gingamit niya ding figure of speech nga simile, kasubong sang fig tree nga nadulaan sang dahon. Ang Israel nadulaan man sang dahon. Pero does it mean nga nadula ining ginatawag natong kaliwat? Hindi na iya madula, kay ginpili na sila sang Dios. Karon niya gina-claim sa mga hintil, no, nga sila ang Israel, ang Pilipino kuno amo ang mga Hebruhanon. Paano nang Hebruhanon ang mga Pilipino, no? Kay maslim bla kita nga sa time pa sa mga anitos naton nga naghalin ni sila sa kay Shem, ang pamangkot din naghalin ng mga Pinoy. Gina-prove na sa iba niya nga naghalin sa kay Shem. We agree nga si Noah may bata nga tatlo, ang si Japheth nagsettle sa North Part, that's why si Magog bata na ni Japheth, ang Rasyan. Sa center amo na ang si Shem, no, ang mga Shemite nga dira naghalin ng mga Hudiyo. And then sa south amo na ya si Ham, nga that's why may mga black nga mga tao. Pero paano mo ma-prove nga mga Pilipino anong dugo tayo? Ano sinamo na dugo tayo? Hindi tayo makabig nga pure nga Hebruhanon. Ang Pinoy may insect, may hapon, may tanan na lang, no? So anyway, ang Israel ya aragid na kay gin promise ang Ginoo aragid na sa Bible ya. Kay bisan si Pablo basahan niyo bla ang Romans chapter 9, 10 and 11 kay naghambal na si Pablo nahanungod sa Israel. Kay bangod nga ginsikway nilang Dios kay hindi na sila magpati sa ginhimo ni Kristo nga ang kaluwasan paagi sa righteousness ni Christ, hindi sa aton righteousness. Sa bagay ning katudlo nga ang mga Pilipino Hudiyo ang ilagari nga paagi sa kaluwasan nga tumanon ang kasuguan.
Hindi gani katuman ng mga Hudiyo. Tiguro mo na yung hambalong ng tao nga tumano ng kasuguan. Sino maluwas da? Kasiguro ka nga matuman gini mo na, maperfecto ni mo. I don't think so. Wala ginatudlo sa Biblia nga tumanon mong kasuguan agud makapalangit. Ang ginatudlo sa Biblia nga tumanon mong bugtong nga anak sang Dios. Yes, hindi na siya reliyon. Siya ang Misaya, ang manluluwa, si Jesus Christ, historically proven, kaginabaton sa bilog nga natawag naton mga tao nga mayong pangunauna, nga siya ang Misaya. Kaya nagsiling siya, I am the way, the truth, and the life. You cannot come to the Father but by me. Pero ginambal diri sa aton sa Ginoo kung nitaposon, nga kung magbalik ang Israel sa iya kadutaan, siling niya, likewise when you shall see all these things, know that it is near even at the doors. Siling Lord Jesus Christ, malapit na akong pagkari kung magbalik ining henerasyon sa Israel. Because sila niya, I say unto you, this generation shall not pass till all these things be fulfilled. Ining henerasyon, ano nga henerasyon ang inhambal rin? Ang ginatumod sini, amo ang fig tree nga nagpanalingsing, nga nakabalik sa Israel sa May 14, 1948, mga 74 years na to this day. Subot ang balon, 74 years. Ininyo alagad 70 years no daw lapit na magulang lang sila 3 katuig sa akon, pero sila sa Ginoo ining henerasyon hindi ni sila madula magabalik ako. Wala siya siling diri nga ining henerasyon mangin 75 or mangin 80 o kung mangin 90 kay 90 years old buhi pa man sila mo. That's why hindi ta kasiling kung saan ugid matapos ining panag-on nga mag-rapture. Kaya ang ginabasihan sang Ginoo suno sining parabol amo ang mga Israelianhon, this generation shall not pass. Batabalon maabtan ko ining henerasyon. That's why ang masilila naton nga malapit na magkari ang Ginoo kay subong 74 years na ining henerasyon. They could be 75, 76, 77, 78, 79, 80 or maybe 85 or 90. Pero ari kita sining uli mga tinion kay nakabalik na kag nakapanalingsing na ini nga fig tree. Kay siling sa Ginoo, heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. So mo na makabiyanan no ini aton nga ginatudlo diri sining tinion nga dapat atong talopang doon bangod really sining uli mga inadlaw. Madamo gid ang magakari nga sa diin maga-deceive siling sa atong Jesucristo. Basahon mo Biblia kung halos pa lang alin sa Genesis as sa Revelation. Kag kung imo nga ginapakamayo nga mamati isa ring aton nga natawag pagtuon diri sa update sang prophecy, welcome kagid. Kung may mga question ka, welcome ka manggihapon. Pero mga kabiyanan importante gid nga mag-anaman kita, mag-andam kay siling kuliwat no wala man tayo pamahog diri kundi nagatudlo sa inyo na hanungod sang pulong sang Ginoo. Si Kristo Jesus lang ang kamatuoran. Siya lang ang dalan, kamatuoran kang kabuhi. Hindi ka makaabot sa amay kung hindi ka magtuo kag magbaton sa iya nga imo Misaya. Tubtub sa badason, ninyo alagad nga paalam. God bless you.